the book of Colossians. One of my favorite to study the Bible talaga ay book by book. At atin pong pagbulay-bulayan, at atin pong gataan, at atin pong meditate, pag-aralang mabuti, isa-isahin po natin. At kung mayroon po tayong magata, at maganda po na atin pong itong pag-aralang mabuti. Kasi yung Book of Colossians, kung titingnan po natin, the Book of Colossians was written by Paul. And written sa young church, the young church learning how to follow Jesus. That is all about the Book of Colossians. Tinuturo ni Paul kung paano po sumunod sa Panginoon, learning how to follow Jesus, because there's a lot of confusion, there's a lot of distraction about the deity of Christ. Yung pagkakilala nila kay Kristo, mayroon po silang maling pagkaunawa. They are not yet deceived, but mayroon pong mga tumutubo na mga iba't ibang mga turuan, teaching about Jesus, na si Jesus ay hindi talaga, he's just like, he's not a physical, hindi siya nasa physical form, but only spiritual, only spirit, it's not real, it's not a real man. And on this letter, si Paul tinuturo niya na yung the preeminence of Christ ng ating Panginoong Jesus. At isa-isahin po natin, titingnan po natin, biblically, kung sino nga ba si Jesus ayon sa Biblia. Who is really Jesus according to the Bible? Even until now, 1,000 years ago, even some of the Christians, still they are confused who Jesus really is. And if you want to know about who Jesus is, then the book of Colossians is one of the best book that we're going to read and learn. Here, we can see sa Colossians chapter 1, verse 1 to 8. I'm going to read the Colossians chapter 1, verse 1 to 8, and let's see kung ano po ang, tingnan po natin kung ano po ang mapag-aaralan natin dito. So, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy, our brother. So, most of the time, Paul introduced Timothy as his own son. Hindi sa not biologically, pero tinuturing po niya parang isa po niyang anak. Kasi isa po niya itong disciple. Pero dito, isa sa kapatid sa pananampalataya, kapatid sa Panginoon. To God's holy people in Colossae. Other version says to the saint in Colossae. Other version says that's why yung mga epistle ni Paul to the saint of Ephesus. Ephesians. Sa mga holy people. When the Bible speak about saint, doesn't mean yung mga saint na nakikita natin na ginawang saint. No. Saint simply means you receive Christ as your Lord and Savior. Not because you are good, but our God is a good God. Amen. Your faith in Christ makes you righteous. My belief in Christ makes me holy. Not because I am good, but because our God is a good God. And that is the grace of God. And here, to God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God, our Father. We always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. The faith and love that spring from the hope stored up from you in heaven and about which you have already heard in the true gospel. In the true message of the gospel. In the true message of the gospel that has come to you in the same way the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world. Throughout the whole world, just as it has been doing among you
since the day you heard it and truly understood God's grace. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. May the Lord bless for the reading of His Word. Let us pray. Every head bow and eye closed. Father, we thank you. We thank you that your word are light and spirit. Lord, I'm going to preach your word today. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness, without compromise, to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. Amen. Kung meron kang katangian or karakter na hinahanap sa isang pastor, ano yung gusto mong karakter o katangian sa isang pastor? Sometimes, meron akong tinanong sometimes I ask once, how's the pastor din in other church? No, he's funny, he's good, he's interacting also, he's not boring. In fact, he's not that long when he preach. That most common na naririnig natin. But here, si Epaphras, hindi nga natin masyadong naririnig yung pangalan eh. In fact, even his word alone is too difficult to pronounce. But who is Epaphras? Epaphras is a pastor. And a faithful minister. In fact, he is not only a faithful minister, and we are going to learn more about Epaphras. Kasi, ang nag-umpisa, even though this is the epistles of Paul, and yet, Paul hindi siya yung nagplant ng church sa Colossians. Yes, Paul, nag-stay siya doon sa Ephesus for at least 3 years, pero hindi po siya nakarating ng Colossians. Sa Colossians, ang nagplant ng church doon si Epaphras. Maaring bunga po ito noong nangangaral ng gospel si Paul at many people surrounded that area sa mga neighboring country nila. Maraming nakakilala ng gospel. Maraming nakakilala sa Panginoong Jesus. Maraming nakarinig ng gospel. Amen. Amen? Now here, the author, the Apostle Paul, was the primary writer of the book of Colossians. And Timothy is also given some credit. Maybe Paul is dictating and Timothy is the one who's writing. That's possible kasi sinama niya rito. Date of writing, the book of Colossians was likely written between AD 58 to 62. Kasi when you read even the book of Acts, for example, the Acts chapter 2 to Acts chapter 10, that is already 10 years yung gap niyan. And then when you up to Acts chapter 19, that's another 10 years, so another 20 years. Pagdating dito sa Acts chapter hanggang sa last chapter ng mga book of Acts, that's another 10 years. So yung gap nito at least 30 years. So yung 30 years na yon, maraming narating yung gospel. Yung mga apostles of the Lord Jesus Christ, they preach the gospel and they shake the world upside down with signs, wonders, and miracles. Many people come to know Jesus because of that gospel. Amen? Because sa gospel na yun na ipangaral po sa iba't ibang mga lugar. Now, who wrote the book? Before Paul wrote this letter to the Christian in Colossae, he had never been to their city. He had never been to their city. This helps explain the personal greetings he includes at the end of the letter. A practice he usually reserved for letters to churches he had not visited. Okay? For example, Romans. Paul sought to develop personal connection with the people he hoped to teach and serve. Why? Kasi sa panahon na ito, he was in prison. And he was house arrest. If you say about house arrest that time,
pwede silang mabisita. Okay? Someone will visit them, it's okay. You can visit someone there in the prison. That is a house arrest. That is one of the privileges when Paul was in prison, because Paul is a dual citizen. Yes, he is a Jew, but at the same time, he has also Roman citizens kasi binigyan sila ng opportunity na nasasakupan sila ng Romans that time na, okay, kung gusto nyo, magbayad kayo ng buwis, we will give you citizenship. Kung okay sa inyo yan. At Paul, nag-grant po siya ng citizenship na yan. Kaya, bagamat nakulong siya ng panahon na ito, mayroon po siyang privileges. Nabibisita siya. Okay? You got it? Amen? Now, Paul said to develop personal connection with the people he hoped to teach and serve, rather than just going around from city to city asserting his apostolic authority. Now, who wrote the book? Given the fact that part of Paul's reason for writing involved calling out the heretical teachers who had infiltrated the Colossian church. Kasi mayroon pong mga teaching na tumutubo, mag-uumpisa pa lang na mag-infiltrate doon sa aral ng gospel na hindi katulad ng itinuturo ng mga apostoles. Clear? Now, where are we? In AD 60 to 61, during his first imprisonment in Rome, Paul penned this letter to the Colossian church after he had received a report that they were struggling with a Christological heresy. The report came from Epaphras. Everybody says Epaphras. Epaphras. Okay, alam po natin Epaphras po yan ha. Si Epaphras, alam po natin ito, na possible, nakakilala siya sa Panginoon sa ministry ni Paul nung si Paul ay nasa Ephesus. Si Paul, nag-stay siya doon ng matagal-tagal in Ephesus, at least for a period of 3 years, at almost every day nagtuturo po siya doon. Now, like the leader of the church at Colossae, and a convert of Paul's from his more than 2-year ministry in Ephesus, Epaphras had come to Rome in part to serve Paul during his imprisonment, but also to confide in him regarding the dangerous, listen to this, dangerous teaching the Colossians were hearing. The dangerous teaching we're hearing. Why? It took Epaphras to go to Rome just to give a report to Paul. Hindi para magsumbong na may mga pangit. In fact, mayroon po siyang magandang balita patungkol sa pananampalataya ng mga nasa Colossians. Okay? And if you travel that time, it's not easy. Think about it na wala pang mga transportation, just like now. The technology. Not that easy before, right? Pero dahil dito sa mag-uumpisa pa lamang, nagkusang loob na ito. Itong si Epaphras na bumiyahe para puntahan si Paul para sabihin yung mga nangyayari doon sa bagong church na na-plant po nila. Amen? Amen. Now, why is Colossians so important? The church at Colossae was under attack from false teachers. Think about that, false teachers. Titingnan po natin what are the false teachers. Who were denigrating the deity of Jesus. They were teaching that He was not actually God. Though Paul had never been to the church itself, he addressed these issues head-on. The nature of Jesus Christ as Creator and Redeemer was non-negotiable. Who? Jesus Christ. Creator and Redeemer. And was non-negotiable. That means no compromising. Amen? Now, so Paul wrote to them that he might bring his wisdom to bear in this difficult and trying situation. It was critical to him that this church know God in His greatness and glory, rather in the deficient view given them by the false teachers. Kita nyo mga kapatid, kapag nag-uumpisa ka na
lumago sa iyong pananampalataya. Dito naman, nagkakaroon ngayon ng mga hindrances. Okay? Maraming mga nangliligalig sa iyo para hindi ka makapagpatuloy, para hindi ka lumago sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? Ngayon ito po yung, kaya ito yung purpose ng pagbiyahe, pagpunta ni Epapras doon kay Paul, na kahit nasa kulungan siya, pinuntahan niya talaga. Kasi mayroon pong naririnig niya na maaring yung mga naumpisahan niya, na bahagian niya ng salita ng Diyos ay masira, mailigaw ang kanilang pananampalataya dahil maraming mga nagkalat na mga false teachers. Lalong-lalo na sa pagkakilala nila sa Panginoon. Amen? Now, tingnan natin yung biblical text in Colossians chapter 1 verse 1 to 2. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae, grace to you and peace from God, our Father. So, these two verses are a powerful introduction to the book of Colossians, establishing the authority of Paul and the intrinsic value of the Colossae believers. All while revering the supremacy of Christ, it is an explicit way to say we are on the same team, working for the same master toward the same goal. This is my purpose of my writing. Not to rebuke you or not to say bad things about you, but I want you to know that we are on the same team. Dito yung gusto niya sabihin. We're on the same team, working for the same master toward the same goal. So this introduction is meant to connect author and reader, binding the two together under a shared purpose. Mayroon tayong iisang layunin. Mayroon tayong iisang Panginoon. Mayroon tayong one faith, one Lord, one baptism. Ito yung ibig niyang sabihin dito. Okay? Hindi tayo magkalaban. We are not enemy. Okay? This is the purpose of my writing sa inyo. An apostle, the Greek word apostolos, is a messenger or a delegate. Like an ambassador. Perhaps the best definition is a messenger that is sent. Messenger that is sent, which would certainly describe Paul and his efforts in Asia Minor. So bakit mahalaga na sabihin po niya yung title niya doon na apostles? Hindi para magyabang siya, kundi gusto kong malaman ninyo na yung calling na tinanggap ko ay hindi sa sariling akin o hindi sa tao, kundi sa Panginoong mismo. Kasi si Paul, nung panahon na yon, kilalang-kilala siya na mga ngaral ng Ebanghelyo, lalong-lalo na sa mga hintel, kilala na siya doon, sa pangangaral niya ng Ebanghelyo, at yung tinanggap niyang calling ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos mismo. Amen? So mayroong authority po doon. Hallelujah. Now, just as Paul established the authority by which he writes, referring to himself as an apostle, he addressed the believers in Colossus as saints. Kasi, tinanggap na po nila yung aral. Okay? Tinanggap po nila yung aral ng gospel patungkol sa Panginoong Hesus. They came to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Now, here, referring himself as an apostle, he addresses the believers in Colossus as saints or holy ones and brethren. He begins by celebrating the spiritual identity of the community of believers in Colossae, making it clear they are valuable, capable, and adored. Key contributors to the kingdom of God. To be a saint, as the Bible uses the word in this context, only requires someone, to have believed and been born again. Hallelujah. Have been born again. According to this letter, is addressed to the community of believers in
Colossae. Hallelujah. Tinanggap po nila yung salita ng Diyos at hindi lang, they don't only receive the Word of God, in fact, ipinamumuhay po nila. Nakikita sa buhay po nila yung pananampalataya. That's why Paul is rejoicing. Yung report na ito, nanggaling ito kay Epaphras na nagplant ng church doon. Hallelujah. Amen? Pero yung concern po niya rito, his primary concern, there are false teachers around them na maaring sila po ay malinlang ng mga ngaral na ito. Amen? And it's not surprising then. Why? Because this is the warning of our Lord Jesus Christ. Even from the beginning. Yan na yung, sa umpisa pa lamang, yan na yung warning ng Panginoon. Na mag-a-arise ang mga false prophets and teachers. Amen? Amen. Now, Paul further compliments the Colossians believers by these exhortations, grace to you and peace from God our Father. The word for grace in Greek charis can mean favor, gratitude, or acceptable. Hallelujah. Yung peace kasi na yan, na tinutukoy na yan, nag-uumpisa lamang yan doon sa grace ng Panginoon. You cannot experience peace, true peace, sa iyong buhay mo without the grace of God. Amen. You must receive first the grace of God in order for you to experience the peace of God, which surpassing all understanding, and the Bible will guard our hearts and minds through Christ Jesus our Lord. Amen. Amen? Para manasan mo yung tunay na kapayapaan, matanggap mo muna yung biyaya ng Panginoon. Amen. Kapag walang biyaya ng Panginoon, walang tunay na kapayapaan. Amen. Clear? Palakpakan natin ng Panginoon. The compliments are not just how Paul feels about the Colossians, but how the Lord of all sees them. Hindi dahil sa ito yung nakikita ni Paul sa kanila, pinapuri sila, pero siyempre higit sa lahat, mas nalulugod, mas natutuwa ang Panginoon dahil doon sa kanilang paglago, dahil sa kanilang pagsunod. Amen? Hallelujah. In fact, yes, kapag tayo nakikita ng mga mentor natin, discipler natin, na nababago yung buhay natin, lumalago tayo sa pananampalataya, itinutuwid natin yung ating pamumuhay. Natutuwa yung ating mga disciples natin, mga mentors natin. Pero sinong higit na natutuwa, kapatid? Hindi ba ang Panginoon? Amen. Amen? Bakit natutuwa ang Panginoon? Naayos na yung buhay mo. Amen? Na dati sila. Nang dahil sa pagkakilala mo sa Panginoon, tunay kang nakakilala sa Panginoon, tulad ng testimony ng ating kapatid. Amen? Kita nyo, hindi po siya nahiya. Na-testify yung nangyari sa kanyang nakaraan. Amen? Masalimuot yung kanyang nakaraan. Hallelujah. Pero mayroon po siyang courage ngayon na humarap. Na i-testimony yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Hallelujah. Hindi madali yun. Pwede kang i-judge ng mga tao. Why? Anong klaseng babae yan? Anong klaseng tao yan? Ganyan ang kanyang naranasan. Anong klase yan? Pero hindi po niya iginaya yun. Why? Kasi yung ginawang pagbabago ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Remember that, mga kapatid. In fact, kahit anuman yung atin pong nakaraan, mga kapatid, God does not consult our past to determine our future. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, do not dwell on the past. Kaya lang, yung laging isinusumbat sa atin ng kaaway, ng demonyo, ay yung ating past. Ay yung ating future natin. Why? Kasi yung future natin secured sa kamay ng Panginoon. Amen. Bagamat hindi pa natin nakikita, pero kapag ipinagkatiwala natin yung ating buhay sa Panginoon, sa Kanyang kamay, tiyak, hindi ka mapapahama. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Natututo ba tayo, mga kapatid? Verse 3. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Meron pong expectation, di ba? Sabi nga ng Panginoon, when you pray. Means there's an expectation doon na ini-expect ng Panginoon na tayo yung mag-pray. Ito, sinasabi ni Paul, we always thank God. Lagi daw siya nagpapasalamat sa Panginoon. The Father of our Lord Jesus, sa Ama ng ating Panginoon, na kapag kami nananalangin, when we pray for you,
Think about that, inaalala niya sa panalangin. Napakaganda, di ba? Na mayroong taong isinasama ka sa panalangin. Di ba maalala ka namin sa prayer? Napakaganda yun eh. Na mayroong ang kilalang tao na nagpipray sa iyo. Alam mo, na pinapanalangin. Bro, sis, pinagpipray kita. Bagamat hindi sinasabi sa iyo, pero silently, mayroong tao sa paligid natin na nanalangin sa atin. Amen. Amen? Amen. Minsan bunga tayo ng panalangin eh. Bakit tayo nakakilala sa Panginoon? Think about si Epaphras, mga kapatid. Tignan nyo ito, ano? Ito yung mga heroes behind the scene na hindi man gaano sila napapansin, pero nung tinanggap po niya ang aral ng Ebanghelyo, ano pong una niyang ginawa? Ang una niya pong ginawa, pumunta siya sa kanyang bayan, sa kanyang mga mahal sa buhay. Tayo ba? Ganun ba tayo? Minsan ba kung sino yung mga nakakilala sa atin, sino yung mas mamalapit sa atin, nahiya tayo bahagian eh. Why? Kasi kilalang nila tayo. Mas gusto pa natin bahagian yung mga taong hindi malalapit sa atin. Are you with me? Amen. Pero tingnan mo yung burden po niya. Ang una po niyang ginawa, mga kapatid, dinala niya sa kanyang lugar, sa kanyang mga mahal sa buhay. At inaalala niya sa kanyang panalangin. Very concerned po siya. In-evangelize niya, dinisciple niya, nagplan siya ng church, ngayon concerned siya. Na baka malilang yung mga taong pinapastulan niya. Kaya bumiyahe siya kahit malayo, puntahan sa kulungan. Si Paul, isa na rin para masamahan siya. Masamahan si Paul. Mabisita niya yung nag-disciple sa kanya at ipamalita kung ano yung nangyayari doon sa lugar na ito. Think about that. Amen? Amen. Hallelujah. Paul's letters opens immediately with gratitude. Paul was a man of prayer. Hallelujah. Often opening his letters with similar thanks. He calls God the Father of our Lord Jesus Christ. Man of prayer ba tayo? Amen. Amen? Amen. Every time we pray, my brothers and sisters, it's not, we don't waste our time when we pray. Tandaan po natin yan. As been said that a man without prayer is like a tree without roots. Think about that. That is one of the most important parts of our life as a believers, as a Christians. Prayer. That's why even this church is, one of the backbone of our church is about prayer. Kung hindi dahil sa panalangin, hindi nabuo ang church na ito, hindi na plan ang church na ito. Kung hindi dahil sa panalangin, hindi rin ako nakakilala sa Panginoon. Don't underestimate prayer, my brothers and sisters. Pakinggan nyo ito, kapag pinakinggan ng Panginoon ang panalangin mo, alam mo ba yun? Nanginginig na ang mga demonyo sa impyerno. Amen. Amen? Kasi pag pinakinggan ng Panginoon ang panalangin mo, something happen. Miracles happen. Amen. At kapag gusto ng Panginoon tugunin ang panalangin mo, pagsamahin mo na lahat ng mga demonyo, walang makakapigil. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. One prayer away, mga kapatid. Diba? Think about that. Pero mayroong pinapanalangin niya yung kanyang anak. Yung anak niya na makakilala sa Panginoon one day. He come to the Seminary Church for many, many years. Pero after 50 years, saka pa lang nakakilala yung kanyang anak. Pero sabi ng kanyang tatay, ang tagal ko lang ipinapanalangin na minsan isang araw, kikilala ang aking anak sa Panginoon. Praise God. He answered my prayer after 50 years. It's not too late. Hallelujah. Amen? Meron po sa atin, tagal niyang pinapanalangin. Pero nga, yung iba lang isang buwan, isang taon, praise God. Pero yung iba, took 50 years, 40 years. Amen? Amen. Tayo mo yung katabi mo, meron bang nagpipray sa iyo? Ano ba? Ha! Praise the Lord, di ba? Ano ka na eh, kumbaga, masaya ka na. Alam mo bang isang malaking pasasalamat na yun, na mayroong tao na alam mong may nagpipray sa iyo. Yes. Amen. Eh kahit marami kang pera, kung walang nagpipray sa iyo, wala na. Yeah.
Yes. Sipin mo ikaw yung tao. Alam mo, wala namang nagdadasal sa akin. Hawa ka naman siguro. Pero at least mo, kahit papaano alam mo, pinagdadasal ako mo. Alam mo mga kapatid, kung alam mo na pinagdarasal tayo ng tao yun, punta mo yung tao yun, pasalamatan mo yan. Salamat sa Panginoon. Amen? Para pa natin ang Panginoon. Hallelujah. This belief will be mentioned again later when Paul addressed Paul's teachings regarding the identity of Christ. Paul presents Jesus as equal with God the Father, yet distinguishes between Father and Son as well. Na-explain ko yan sa teaching natin sa Trinity before, right? They are following Jesus, but they are mixed up on some things. Including what? Jewish legalism, Gnostic mysticism, or religious asceticism and monasticism. I explain ko lang little bit sa inyo. We're going deeper. Amen? Amen. Gusto niya lagi kasi medyo mababago lagi. Let's go deeper a little bit. Amen? Tagal-tagal na natin nag-aaral. Amen? Napag-aralan natin yung Book of Romans, Book of James, Book of Titus, Book of Philemon. No, we are now in Book of Colossae. Praise God. Diba? Hindi natin mapapansin, tapos na tayo doon. One of the advantages dito, mga kapatid, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, gusto natin maunawan, you can go back sa atin pong YouTube. Balik-balikan ninyo, ito pala yung nag-umpisa nito. Na-preach na ito ni Pastor sa atin noon. Maalala mo na, hindi ka na mahihirapan. Amen? Pag gusto mong i-share sa susunod, madali mo nang maintindihan. Hallelujah. Why? Bakit natin ginagawa ito? Kasi kapag ka pumunta ka dun kasi sa YouTube, kasi ang daming mga nagtuturo din ng about Book of Colossians, baka mamaya mapuntahan po ninyo yung mga ibang sekta na iba ang pananaw, paniniwala patungkol sa Panginoon. Manil lang pa tayo. Amen? Now, what does the Bible say about legalism? It is a term Christian use to describe a doctrinal position emphasizing a system of rules and regulations for achieving both salvation and spiritual growth. Legalistic believe in and demand a strict literal adherence to rules and regulations. Doctrinally, it is a position, pakinggan nito, essentially opposed to grace. Lahat naman ng religion, all the religions of the world, my brothers and sisters, it's about law. It's about law. They are trying to reach God by their rituals and law based on their obedience. However, religion cannot reach God. Only Christianity provide grace. Ang nagbibigay ng introduce grace. Only Christianity introduces grace. Other than religion, my brothers and sisters, it's all about law. It's about rules and regulations. Amen? Amen. That's why they are trying, They're just trying. But at the end of the day, still not sure. But Christianity, my brothers and sisters, we cannot reach our holy God. His standard. Why? Because our God is too holy. Siya yung nag-reach sa atin. Amen. And that is the grace of God. Amen. Hallelujah. Siya yung umabot sa atin. Amen. Kasi hindi natin kaya abutin yung ating Diyos na banal. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Those who hold a legalistic positions often fail to see the real purpose for law. Especially the purpose of the Old Testament, law of Moses, which is to be our schoolmaster or tutor to bring us to Christ. Dapat yung batas, yung law, ang nagdadala sa atin in order for us to know Christ. Hindi yung naglalayo sa atin, mga kapatid. Yung batas nga Yung batas na yon, dahil sa batas na yon, yun ang magdadala sa atin ng pagkakilala natin
ng tunay na pagkakilala sa Panginoong Hesus. To bring us to Christ. Even true believers can be legalistics. Sometimes, kahit yung mga believers nagiging legalistic eh. Sa paanong paraan? My brothers and sisters, tingnan natin. We are instructed rather to be gracious to one another. Accept him whose faith is weak, without passing judgment on disputable matters. Amen? Ibig sabihin, nagpapaluwag ka, nagpapalugit ka. Nagbabigay ka ng palugit, nagpapaluwag ka. Hindi naman ibig sabihin nagko-compromise ka. You hear me, my brothers and sisters? Ano? Pakinggan niyo ito. Sadly, there are those who feel so strongly about non-essential doctrines that they will run others out of their fellowship, not even allowing the expressions of another viewpoint. That too is legalism. Kita mo, my brother and sister? Ibig sabihin, ipinipilit mo yung gusto mo na ito yung mabuti, ito yung tama sa paningin mo sa Panginoon at ayaw mo nang tanggapin yung pananaw ng iba. Kita mo yan? Kapag naging ganyan ka, magiging legalism ka na rin. Legalistic ka na rin, I mean. Amen? Many legalistic believers today make the error of demanding unqualified adherence to their own biblical interpretations. Remember that, their own biblical interpretation, not the Bible itself, because the Bible interprets itself. Here, their own biblical interpretation, and even to their own traditions. For example, there are those who feel that to be spiritual, one must simply avoid wearing jewelry. Wearing jewelries, jeans, dancing, movies, etc. The truth, listen to this, is that avoiding these things is no guarantee of spirituality. You hear it? Amen. Even though you don't wear jewelries and jeans, and you always wear long dress, doesn't mean that you are spiritual, my brothers and sisters. Amen? Amen. Kaya huwag mo kagad husgahan. Yung tao, ay, hindi yan tunay na Christian. Bakit? Kasi ano pa yan? Nagpapantalon pa yan. May siyang buhok niya. Are you with me? Amen. Minsan ang mga Kristiyano kapag hindi ka naging maingat, aba, magiging legalistic ka na rin. Kung sa tingin mo, ito yung sa iyong sariling pananaw, pangunawa mo, ito yung makakabuti sa Panginoon, gawin mo yan, walang masama. Amen. Walang masama, huwag kang mag-make-up, maglagi ka ng kapalda, mabuti yan, ano? Kung yun sa tingin mo nakakabuti sa Panginoon. Okay? Pero wag mong igagawing ano yan, rules doon sa kapwa mo. Amen. Na para maging spiritual tayo, gayahin mo ako. Huwag ganoon. Are you with me? Amen. Your own conviction yan, my brothers and sisters. Kaya nga meron sa inyo dito nakapantalon eh. Meron sa ibang church na kapag ka naka-jeans, dapat hindi pwede doon sa harapan. Pero nga kanina rito, naka-jeans eh. Di ba? Pero si pastor, hindi siya naka-jeans. Pero hindi ko sinabi sa inyo, mag-stocks ka, mag-formal ka rin. Ito yung way na gusto ko, pagka humarap ako sa Panginoon, kasi sa tingin ko mas mabuti eh. Amen? Pero hindi ko pinipilit sa iyo na para maging banal ka sa paningin ng Panginoon. Maging maingat po tayo kapatid sa mga ganoon. Amen? Amen. Pero hindi ko naman sinasabi na pupunta ka ng church, nakapangsuot ka ng pang-beach. Mahirap naman yun, mga kapatid. Punta ka ng dagat eh. Pagsuot ka pang dagat. Huwag ka magsuot ng ano. Pagka nasa church ka, magsuot ka pang church. Amen. Di ba?
Huwag yung pandagat. Gusto punta ng mall, gusto magsud ka pang mall, walang problema. Amen? Amen. Hindi, basta ako kung ano yung gusto kong maganda sa paningin ko, akong bahala. Okay. Wala namang problema eh. Pero mga kapatid, isipin mo, legalistic. Pero, ano lang tayo, kumbaga, hindi naman tayo nagko-compromise. Ilagay lang natin sa ayos. Why? Because our God is God of order. Diba? Hindi naman our God is not God of confusion. That's why the Bible says, let all things be done decently in order. Dapat may order, may ayos. Amen? Amen. Kasi kung wala sa ayos minsan, napapahamak ka pa dyan eh. Diba? Isipin mo, pagdamit ka ng pantulog, okay? Pagdamit ka ng pantulog, pumunta ka ng pumunta ka ng dagat, suot mo pantulog mo. Di ba? Baka mamaya, malulog ka pa doon sa ito, ayos lang natin. Saan mo saan kadami umayos ka? Saan mo saan kadami? Ayusin natin. Ayos lang natin. Di ba? Huwag mo sabihin, pag nanonood ka ng bakit ka nanonood pa ng mga action? Huwag ka nanonood ng ganyan. Hindi ka nooban ng Panginoon yan. Dapat pinapanood lang natin yung mga gospel lang. Ba't ka nakikinig ng mga music? Huwag mo lang, kung sa tingin mo yan ang mabuti, sa mata ng Panginoon, gawin mo yan. Pero huwag mong i-impose yan doon sa kapatid mo. Na para ikaw ay maging matuwid sa mata ng Panginoon. Hindi naman ito nagagaranti na dahil gawin mo yan mga kapatid, ay nagiging ka na, spiritual ka na. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Biblia naman, di ba? In 1 Samuel 16:7, the Bible says, for the Lord does not see as man sees, for man looks outward, but the Lord looks at the heart. Amen? Buti na lang, ang Diyos natin, tinitingnan niya yung ating puso. Hallelujah. Amen? My brothers and sisters? So the Apostle Paul warns us of legalism in Colossians chapter 2, verse 23. Ano sabi po niya dito? Since you died with Christ. Pakinggan niyo po ito. Sabi niya, since you died with Christ to the basic principle of this world, why, as though you still belong to it, do you submit to its laws? Do not handle, do not taste, do not touch. Kita mo, don't do that, don't eat that one, don't use this one, don't go there, do not do that. Daming rules eh. Alam mo, nothing wrong about rules. There is always rules in this world, my brothers and sisters. Pero dito, pinapakita na para ikaw ay maging matuwid sa mata ng Panginoon, wag yan, wag yan, wag yan, wag yan. Hindi ganoon, mga kapatid. Di ba? Gusto ng Panginoon na i-enjoy mo rin yung buhay mo. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kahit anong mangyari na sa buhay mo, okay lang. Ikaw bahala sa buhay mo. Gusto mo miserable buhay mo rin sa mundo, ito na sa'yo yan. Pero gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng isang buhay na ganap sa buhay na darating. Pero hindi lamang sa buhay na darating.
maging sa buhay niya ito, gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay na ganap at kaaya-aya. Why? That is the promise of God. Di ba? Sabi ng Panginoon, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give you light and light to the full. Meaning, hindi lamang sa buhay na ito, maging sa buhay na darating. Gusto ng Panginoon, nandito pa lamang na-enjoy mo na yung peace, yung blessing, yung favor ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Do not touch. These are all destined to perish with use because they are based on human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom. They have appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body. But they lack any value in restraining sensual indulgence. Kita nyo mga kapatid? Akala mo lang mabuti. Yung pala, hindi, nalinlang ka. Kita mo? So legalists, pakinggan nyo ito, may appear to be righteous and spiritual. But legalism ultimately fails to accomplish God's purposes because it is outward performance instead of an inward change. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat from the inside out, my brothers and sisters. Nag-uumpisa rito sa loob. Yung pagbabago, nag-uumpisa sa loob sa puso. Hindi sa muso. Amen? Now, minsan kasi nag-uumpisa sa muso eh. Binago na ako ng Panginoon, pero binago na yung puso mo. Dapat sa puso muna. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To avoid falling into the trap of legalism, we can start by holding fast to the words of the Apostle John. For the law was given through Moses. Yes, the law was given through Moses in order for you to para maging holy ka sa harap ng Panginoon, you have to obey the law of Moses. Pero grace and truth came through Jesus Christ. Hallelujah. Amen? Amen. Grace and truth came through Jesus Christ. Ibig sabihin, sa pagsunod ng Panginoon, itinuring ka rin matuwid dahil sa pagsunod ng Panginoon. Natanggap mo ngayon yung katotohanan at biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Napakaganda, di ba? And remembering to be gracious, especially to our brothers and sisters in Christ, who are you to judge someone else's servant? To his own master he stands or falls, and he will stand. For the Lord is able to make him stand. Romans chapter 14 verse 4. You then, why do you judge your brother, or why do you look down on your brother? We will all, listen to this, we will all stand before God's judgment seat. Kita mo? Wala namang exemption. Wala namang exempted pagdating ng panahon. Lahat naman tayo haharap din, hahatulan din ng Panginoon pagdating ng panahon. Amen? Amen? So a word of caution is necessary here. Necessary, ha? Word of caution tayo. While we need to be gracious to one another and tolerant of disagreement over disputed matters, we cannot accept heresy. We cannot accept heresy. Yung mga sabi-sabi, ganito, ganon, hindi natin yan. Dapat biblical tayo. Dapat we have a basis, meron tayong basihan. We are exhorted to contend for the faith that was once for all entrusted to the saints. Ibig sabihin to the apostles. If we remember these guidelines and apply them in love and mercy, listen to this, we will be saved from both legalism and heresy. Pag yun ang atin pong ina-apply sa ating pananampalataya, yung pag-ibig at alin, yung biyaya na atin pong natanggap sa ating Panginoon, mga kapatid, yung katotohanan ng kanyang salita, ito yung maglalayo sa atin para tayo ay mailayo dito sa mga maling aral at sa pagiging legalistic or legalism na ito. If we remember
these guidelines and apply them in love and mercy, we will be safe from both legalism and heresy. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Hindi lahat ng ating naririnig, mayroon akong pangitain, mayroon akong panaginip, mayroon no, my brothers and sisters. Para hindi tayo mailigaw, mga kapatid, mayroon tayong basis, mayroon tayong sukatan, and that is the Word of God. The Bible says, huwag lalampas ang sinuman. Do not go beyond the Scripture. Ibig sabihin, mayroon tayong guidelines para hindi tayo mailigaw ng ating pong pananampalataya. Hindi dahil ba nagpakita ng himala, maganda yan. Ito yung dreams ko, ito yung vision. Kahit anong dreams, visions niyan, na sinasabi nila, kahit magkatotoo pa, kapag ka hindi naka-align doon sa Word of God, my brothers and sisters, sinisigurado ko, yan ang hindi totoo. Why? Because God will never violate His Word. Let me repeat that. God will never violate His Word. Kino-confirm ng kanya pong salita. Naintindihan po natin, mga kapatid? Amen. So kahit mayroong magsabi sa ating panaginip, mga ganitong mga himala, mga ano, kahit nakita mo sa daliwa mong mata, kapag yan ay maglalayo sa iyong pananampalataya sa Panginoon, taliwas sa kanyang salita, huwag mong paliwalaan. Why? Pagsubok lamang ng Diyos yan kung talagang ikaw ay tatalima sa kanyang salita. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Natututo tayo, mga kapatid? Amen. So what is Christian Gnosticism? There is actually no such things as Christian Gnosticism. Because true Christianity and Gnosticism are mutually exclusive systems of belief. Ibig sabihin, malayong malayo, mga kapatid. Taliwas, hindi magkatugma. Kaya wala talagang Christian Gnosticism. Kapag ka Gnosticism ka, Gnostic ka, pero hindi ka Christian. Clear, my brothers and sisters? Because true Christianity and Gnosticism are mutually exclusive systems of belief. The principle of Gnosticism, pakinggan niyo, contradict what it means to be a Christian. Taliwas sa aral ng Biblia kung ano ba ang pagiging isang Kristiyano. Amen? Yung pananampalataya, yung pamumuhay ng isang Kristiyano. Taliwas. The principle of Gnosticism contradict what it means to be a Christian. Therefore, while some forms of Gnosticism may claims to be Christians, they are in fact decidedly non-Christian. Gnosticism was perhaps the most dangerous heresy that threatened the early church during the first 3 centuries, influenced by such philosophers as Plato. Gnosticism is based on 2 false premises. Gnosticism kasi parang knowledge to. Alam mo. Unlike yung agnostic. Agnostic simply means hindi mo alam, hindi ka sure. Yun lang yun. Iba naman yung tinatawag na atheist. Atheist kasi he deny. Dinideny niya alin? Na mayroong Diyos. Dinideny niya, wala talaga. Unlike dun sa agnostic. Agnostic means hindi siya sure, hindi ko alam. Pero gnostic, alam niya. Pero alam niya, mali naman yung alam niya. Hindi naman taliwas naman doon sa salita ng Diyos. Okay? Naintindihan niya, mga kapatid? Amen. Simple lang naman, di ba? Reading ko? Para i-clear natin. Yung pag sinabi mong atheist, dinideny niya yung alin? Yung existence ng Diyos. Hindi siya niniwala na mayroong Diyos. Yan yung atheist. Agnostic, hindi siya sigurado. Hindi ko alam. Baka mayroon, baka wala. Yun lang yan. Okay? Yun yung mga tinatawag na agnostic. Pero yung gnostic naman, alam niya. Pero yung alam niya, taliwas doon sa salita ng Diyos. Amen. Maliwanag? Amen. Yun ang mahirap unawain, di ba? Now, first, it espouses a dualism. Pag sinabing dualism, dalawa yan. Dualism regarding spirit and matter. Spirit and matter. Gnostic asserts that matter is inherently evil and spirit is good. Lahat ng material form, lahat ng mga nakikita natin, nahawakan natin, lahat, yan ay mga
pangit. Evil yan. So yung mundong ito, kahit yung mundong ito, evil din yan. Para sa kanila yung mabubuti lang ay yung mga spirit lang. Kita nyo? Ito yung paniniwala nila, yun yung mga, ano dati, mga nanliligalig doon sa Colossae. Hanggang ngayon, meron yan, mga kapatid. Gnostic asserts that matter is inherently evil and spirit is good. As a result of this presupposition, Gnostic believe anything done in the body, even the grossest sin, kita nyo yan, matindi ito, ano? Has no meaning because real life exists in the spirit realm only. Kahit ano yung mga kasalanan na gawa mo dun sa physical form, mga kapatid, ibig sabihin yan, hindi naman masyadong ano yan, parang mahalaga. Kasi lahat ng yan talaga nandito sa mundong evil yan. Hindi mga spirit yan sa spiritual. Yun yung kanilang pananaw. Yan ay taliwas, baliwanag na taliwas doon sa salita ng Diyos. Very clear. That is contradict in the Word of God, in the Bible. Second, Gnostics claim to possess an elevated knowledge, a higher truth, known only to a certain few. Ibig sabihin, sila lang yung marunong. The more na mas magaling ang wisdom mo, mas marami kang alam, mas maganda, mas mabuti. Okay? So a higher truth known only to a certain few. Gnosticism comes from the Greek word gnosis, which means to know. Yan sinasabi ko sa inyo kanina. Gnostics claim to possess a higher knowledge, not from the Bible, but acquired on some mystical higher plane of existence. Gnostics see themselves as a privileged class elevated above everybody else by their higher, deeper knowledge of God. Kita mo yan? Parang mas mataas sila doon sa ibang mga tao pinapakita nila. Kasi sila yung mga matatalino. Nalalaman nila yung mga spiritual realm. Yun yung mga marami silang mga imagination na sinasabi. Okay, nataliwas naman talaga doon sa aral. Kasi alam mo si Kristo, sabi nila, si Jesus yan, hindi talaga siya physical form. Ano yan spirit talaga siya. Mga ganyan niya Yes, Diyos din siya, pero isa siya sa ginawang Diyos. Mga ganyan yung mga paniniwala nila. At kaya yung mga, kahit yung mga anghel na yan, mga angels yan, worship natin yan. Kasi mga spirit yan. Mag-worship tayo, magpuri tayo. Yan yung mga aral na gusto nilang ituro Pero, alam natin, in the Bible, na hindi dapat tayo nananalangin sa mga anghel. We do not worship angel, my brothers and sisters. Are you with me? Di ka dapat nagdadasal doon, di ka dapat nagpupuri doon sa mga anghel. Amen? Hallelujah? Amen. Kasi ang Christian, ang sinasamba niya lang, yung manilikha. Hindi yung mga nilikha ng Diyos. Amen. We only worship the Creator, not the created being. Hallelujah. To discredit the idea of any compatibility between Christianity and Gnosticism, one has only to compare their teachings on the main doctrines of the faith, on the matter of salvation. Listen to this. On the matter of salvation, this is very important. Gnosticism teaches that salvation is gained through the acquisitions of divine knowledge, which frees one from the illusions or darkness. Kita mo mga kapatid? Para magkamit ka ng kaligtasan. Tayo mo yung aral-aral nila, malayong-malayo sa Biblia. Para magkamit ka ng kaligtasan, kailangan mo magkaroon ka ng divine knowledge. Ano yung hindi yung normal knowledge ng divine knowledge talaga. Para ikaw ay magkaroon ka ng salvation. Yan ang gusto nila. Although they claim to follow Jesus Christ and His original teachings, Gnostic contradict Him at every turn. Kailangan, kapag ka tinanggap mo yung deity ni Christ, kailangan walang minus, walang addition. Kailangan, center lang doon sa Biblia, mga kapatid. Huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Huwag mo sinasabi, si Jesus is good. Jesus is a good teacher. Jesus is also a prophet. But Jesus is not God. Jesus is also God, but is only smaller God.
Not the Almighty God. Yan yung mga medyo ano na yan. Maling mga invento na yan, na mga aral na yan. Amen? Yan yung mga ibang mga Christian sect o yung tinatawag na sekta. Pag sinabi mong sekta, kiniklaim nila na Kristiyano rin sila, pero ibang mga sekta. Yun ang ibig sabihin nun. Christian denomination means, Christian din siya, pero iba lang yung mga denominations niya. Kaya mahalaga, bilang isang Kristiyano, alamin mo yung statement of faith mo. Ano yung statement of faith? Yung pananaw niya, pananampalataya niya patungkol sa Panginoon Hesus. Kapag yung pananampalataya niya, pananaw niya patungkol sa Panginoong Hesus ay taliwas sa aral ng Biblia, then yun ay magiging isang cults o religious cults, my brothers and sisters. Kulto. Pag sinabi mong kulto, ibig sabihin hindi yung nag-offer ka ng mga sacrifices ng mga hayop na uminom ng mga dugo. Hindi ganoon ang ibig sabihin ng kulto. Pag sinabi mong cults in the Bible, if you deny the deity of Christ, the divinity of Christ, then you will fall into cults. Clear? Amen. Hallelujah. Taliman natin? Amen. Taliman ba natin? Amen. Yes. Jesus said nothing about salvation's true knowledge, but by faith in Him. Jesus said nothing about salvation's true knowledge, but by faith in Him as Savior from sin. For it is by grace you have been saved, through faith. This is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Furthermore, the salvation Christ offer is free and available to everyone, not just a select few who have acquired a special revelation. Hindi yung mga naliligtas, mga kapatid, hindi lamang yung may mga special revelation, may mga divine na natatanggap. Kundi, yung mga naliligtas, mga kapatid, kahit ano man ang buhay mo at nakaraan mo, whoever you are, whatever your past is, if you receive Christ, you receive His Word, the Gospel, you receive Him as your Lord and Savior, then you receive salvation. Amen. Maliwanag? Wala pa natin ang Panginoon. Christianity asserts that there is one source of truth, and that is the Bible. The inspired, inerrant Word of the living God. Pag sinabi mong inerrant, walang pagkakamali. Simple lang yan, mga kapatid. Okay? Christianity asserts that there is one source of truth, and that is the Bible. The inspired, inerrant Word of the living God. The only infallible rule of faith and practice. Let us follow the Apostle Paul, who said to test everything, hold on to good. And this we do by comparing everything to the Word of God, the only truth. Everybody say, the only truth. The only truth. Amen? So wala nang ibang truth. This is the truth. Do you know? So many religions, they will introduce you the way. They will introduce you, this is the truth. You can find like this. They will just introduce you. All the religion in the world, they will just teach you. But Jesus, He did not only teach you. Jesus said, He is the way. And He is the truth. And He is the life. Amen. Jesus Himself said that. Everyone they are just teaching you. Jesus did not only teach us. He is the way. He is the truth. And He is the life. Last, what is religious? Asceticism and monasticism. Asceticism and monasticism are two religious disciplines designed to de-emphasize the pleasures of the world. Very, mga kapatid very dangerous ito. Ito yung kasama to yung mga nagpipenitensya, gano'n, Kasama ito yung pinapahirapan yung sarili, kailangan maghirap ka, kailangan magdusa ka sa mundong ito para ikaw ay mapalapit ka sa Panginoon. Ay, ganyan ito mabuti kasi meron pong gumagawa nito. Hindi nila alam, pero sila na ito. Okay?
Asceticism and monasticism are two religious disciplines designed to de-emphasize the pleasures of the world so the practitioner can concentrate on the spiritual life. Both asceticism and monasticism have been adopted by worshippers of various faiths. In general, asceticism is the practice of strict self-denial as a means of attaining a higher spiritual plane. Ibig sabihin, mga kapatid, para maabot mo yung higher ng spiritual, kailangan mong magdusa, kailangan mong mag-pray ng matagal, kailangan wag kang kumain ng ganito, kailangan nasa bundok ka lang, you're only in the mountain, you should shave your hair, you should be wearing only these kinds of clothes, Kasama po yan, mga kapatid. Both asceticism and monasticism have been adopted by worshippers of various faiths. In general, asceticism is the practice of strict self-denial as a means of attaining a higher spiritual plane. Monasticism is the state of being secluded from the world. Secluded from the world in order to fulfill religious vows, while most, pakinggan nyo to, parang secured din sila sa mundo, Good example. While most monks, alam niyo, monks are ascetic. Ascetics do not have to be monks. Pero mga ganon, hindi mo kailangan maging monks, pero sinusunod din nila yun. Pakinggan nyo. Asceticism comes from the Greek word askesis, meaning, dito nakuha yung tinatawag na exercise training. Practice. Ascetics renounce worldly pleasures. Lahat ng mga sa word dito, dire-renounce sila. Kaya wala siyang mga technology din, wala yan. Okay? That distract from spiritual growth and enlightenment and live a life of abstinence, austerity, and extreme self-denial. Asceticism is common in like Hinduism at Jainism, Buddhism, and even Judaism. At kahit itong mga taga rito. So asceticism is not to be confused with Stoicism. Stoics believe that holiness can reside only in the spiritual realm and all physical matter is evil. Kita nyo mga kapatid dyan? Which is very clear, contradict sa teaching ng Bible. Mayroon po yan, mga kapatid. Doon yan, it's not new, my brothers and sisters. 1,000 years ago, it's already been a practice, my brothers and sisters. Okay? Hallelujah. So, ascetics do not necessarily believe that flesh is evil, but they go to great lengths to deny the flesh in order to transform the mind or free the spirit. Historically, asceticism has involved fasting, exposing oneself to heat or cold, sleep deprivation, flagellations, and even self-mutilation. Asceticism is usually associated with monks, priests, and yogis. Monasticism is not biblical in that it ignores our responsibility to go into all the world and preach the gospel. Nakita mo mga kapatid, bakit hindi siya biblical? Paano ka pupunta? Paano ka halubilo sa kanila? I-share mo nga yung gospel. Babahagi mo nga. Amen? While we are not part of the world, we are in it. And the church was never intended to be isolated from people in need of Christ. Ibig sabihin, bagamat hindi tayo nagko-compromise. Yes, sabi ng Biblia, do not equally yoke to the unbelievers. Doesn't mean, mga kapatid, hindi ka na nakikipagkaibigan o hindi ka na nakikitungo sa kanila. Hindi mo ginagawa yung masasama nilang gawa, pero nakikitungo ka sa kanila kasi para maituro mo, ma-introduce mo si Kristo sa kanila. Amen, mga kapatid? Yes. Na maliwanag? Followers of Christ
are told to deny self. But, as Judaism takes this command to an extreme, the Bible never suggests that a Christian should purposely seek out discomfort or pain. On the contrary, God has richly blessed us with everything for our enjoyment. Just like in 1 Timothy chapter 6, verse 17, the Bible warns of those who forbid people to marry and order them to abstain from certain foods. Thus, it is erroneous to believe that celibates who abstains from certain food are more holy than other people. That is not the teaching of the Bible, my brothers and sisters. In order for you to become really holy, don't marry. In order for you to really, God will accept you and to be look holy, you have to only eat certain food. It's not like that, my brothers and sisters. Are you with me? Amen. We are under grace, not under the law. Not the rituals, but that is, we are under grace, not under the law. Therefore, the Christian does not live by a set of rules. Clear, my brothers and sisters? Yes. But by the leading of the Holy Spirit, Christ has set us free. And when Christ set us free, we are free indeed. Give the Lord a clap of praise. Would you stand up, my brothers and sisters? So Paul presented Christ as the center of the universe, not only as the active creator, but also as the recipient of creation. In his taking on of human flesh, Christ was and is the visible image of the invisible God, containing within himself the fullness of deity. Because of his divine nature, Jesus is sovereign above all things, with an authority given him by the Father. As such, Jesus is also head over the church. He has reconciled all things to himself through his death on the cross, making believers alive to God and setting them on the path to right living. Right living. This proper view of Christ serves as the antidote for the Colossian heresy, as well as a building block for Christian life and doctrine, both then and now. Hallelujah. So how do I apply this? In conclusion, your view of Jesus Christ, listen to this. Your view of Jesus Christ will impact every area of your life. Many today want only practical instruction and helps for living. Paul's view was different. He saw that the Christological problems in the Colossian church had practical importance as well. Believers have died with Christ, therefore we need to die to our sins. Meaning, because you receive Christ, you receive His Word, the Gospel, the Word of God, you receive Him as your Lord and Savior, then that means we die in sin. Meaning, we do not live like the people in the world anymore. We used to live in darkness, but we are transformed by the Word of God from darkness to light. Hallelujah. From law to grace. So we have also been raised with Christ. Therefore, we must live well in Him and put on qualities that are motivated by Christian love. And because He is Lord over all, the life of the Christian is a life of submission to Jesus. Are you following after Jesus as you should? Our faith in Jesus Christ should transform the relationship we have
in every area of our lives. In our homes, our churches, in our world. Hallelujah. Dapat nakikita yan sa ating pong buhay. Sa pakikitungo natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakikita si Kristo sa ating pong buhay. Amen. Amen? Amen. At kung yan ang magiging pundasyon ng ating pananampalataya, mga kapatid, hindi tayo maililigaw kahit maraming mga manliligalig sa atin. Amen, mga kapatid? Amen. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. Amen? Palapakang pala ng Panginoon. Hindi po mga kapatid, maraming po salamat sa inyo pong pagsama. Lord willing, we'll see you again next Friday. We love you and we're praying for you. God bless you.